Okay. So what's up, guys? I'm Coach Gilbert. I'm with my wife and daughter. Her birthday today, 11 months old. Next month mag 1 year na siya. So ayun, nandito kami sa Caribou, Doha, Qatar. So meron kaming mini vlog. Tatanungin ko si wifey. So, wifey, are you ready? Yes. So ayun, Nolinda Kalunod. Ang first question ko sa'yo is, ano yung mga struggles mo Madami. nung nagbubuntis ka pa kay Gia hanggang sa paglabas ni Gia, pag-alaga kay baby? Siyempre, CS ka, di ba? So, mahirap, for sure. Pero gusto kong malaman, galing sa'yo, ano yung mga struggles mo. Una, magkahiwalay tayo nung nagbuntis ako. Okay? Wala akong mapag-initan ng ulo. Kung sino-sino. Sinong kasama ko sa bahay, kung sinong kaharap ko, yun ang pinagbubuntukan ko ng init ng ulo. Sa first trimester, ewan. Nalaman ko kasi 2 months na yung tiyan ko, si Gia. Yun, yung morning sickness. Morning sickness, hindi lang naman siya sa morning. Sa anytime, basta kumain ako, susuka ako. Basta lahat ng kakainin ko, isusuka ko. 3 months. Ganun. Magbukas nga lang ng ref, nasusuka na ako. Tapos yun, simula na magbuntis ako, unang check-up ko, pinayurinalysis agad ako kasi nga sabi ko masakit yung tagiliran ko. Since then, September up to December, nagtitake ako ng antibiotic. Hanggang ma-confine ako kasi yung resistant na lahat yung yung antibiotics eh. Kailangan ko i-take is through IV, intravenous na. So, kailangan ako ma-confine. Sabi nga sa akin sa center buti hindi ka nakunan. Sabi nung midwife na nag-check up sa akin. Kasi sobrang taas talaga nung infection. Kaya sabi ko nung palaban si Gia, di ba strong ang baby ko. Yung isa pa doon struggle ko is yung nung lumaki na yung tiyan ko. Magbabangon, magsusuot ng underwear. Ang hirap kasi yung yuyuko ka. Hindi ka makayuko, magsusuot ka ng sandals or hindi nga makapag-rubber shoes eh. Naipit yung tiyan ko, hindi ko abot. Yung struggles mo Oo, talaga. wala ka aalalay. Minsan sasakay ng tricycle, ang baba. Minsan sa jeep, sobrang alog. Tapos one time nga naranasan ko magpa-check up mag-isa. Ilang months yung tiyan mo na? 5 months. Lagi akong biyahe nung nagpapa-check up ako. Sa kabila ng lahat, talaga si Gia, sobrang makapit. Worth it naman lahat yun. Tapos yun yan, normal dapat ako. Nag-labor ako hanggang 8 cm. And then, nung nagko-contract na yun siya ko, yung sunod-sunod na talaga yung contractions, si Gia is bumababa yung heartbeat. Doon nag-decide yung mga doctors na CCS ako. Bangag ako nung kasi tinuturukan ako ng pampatulog and then tsaka ng pampabawas ng sakit. Tapos sabi ko lang, Dok, gusto ko bikini ka. Sabi niya sa akin, emergency ka, girl. Ang nasabi ko na lang talaga nun, ikaw na bahala sa akin. I-start na ako CS. Antok na antok, bangag, as in bangag ako. Antok na ako. Hintay ko lang talagang lumabas si Gia. Nung narinig ko siyang umiyak, natulog na ako. 4 a.m. And then nagising ako is 8 a.m. Itataas na ako. Yung after ka manganak, akala mo is okay na lahat, yung stress mo, yung struggles mo, hindi pa pala. Meron pang kasunod. Kwento mo sa amin. Kasi CS ka, ang hirap. Say what? Stress ko doon is simula nung nagbuntis ako is nagtitake na ako ng gamot. Hindi lang siya vitamins, antibiotics. And then after ko mga akala ko okay na. Naging heavy bleeder ako as in months. And then umabot pa sa naka-diaper ako. Nagtitake ako ng Pampastop. Ilang buwan din yun. Hanggang makarating na ako dito sa Qatar. Nagtitake pa din ako. Kasi, ang sabi naman ng OB ko is mag-pills ako. Ako, hindi ako nag-pills. Kasi, siyempre, takot akong tumaba, ganyan. Pero sa kabila ng lahat, thank God. Kasi normal naman si Gia. So yun. Natatakot lang ako sino mag-take. Kasi nga, dahil buntis ako. Ngayon, okay na. Tapos yung first month, kasi umuwi ka eh. Medyo magaan yung
pakiramdam mo? Pakiramdam ko kasi, iba yung alaga ng asawa eh. At ikaw yung puyat. Kasi hindi pa ako makagalaw eh. Hindi pa ako makagalaw ng maayos. Naiiyak ako eh. Nung umuwi ako, wala akong ibang ginawa kundi mag-ano kay Gia. Ito, pinapaliguan ko. Lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko that moment. Kasi 3 weeks lang ako noon eh. Tapos babalik na ako dito eh. Tapos yun, ano yung mga moments na hindi mo makakalimutan nang wala ako? O yung puyat, yung Struggle hirap pa din yun, no? Oo, yung every 2 hours. Actually, Hindi man, more on struggle siya guys eh. hindi okay lang naman kasi anak ko naman yan. Tapos, worth it naman lahat. So ngayon guys, yun lang ang kwento namin. Struggles, pero yung happiness, ito na yung happiness. Everyday kasi worth it yung pinaghihirapan namin. Yung Habang lumalaki si Gia, kami as a parents, nag-grow din kami. Kasi first time lang naman namin magka-baby. Tsaka gusto ko lang i-share sa inyo, nothing is impossible talaga. Pagka may goal ka in life, kasi ako, nung time na si G, yung anak ko, at saka yung asawa ko, nasa Pilipinas, sabi ko, makukuha ko din kayo dyan. Tapos, dumating yung araw na na-process ko sila sa family visa. So, yun, na-approve naman, mabilis naman, 3 days lang. Kinuha ko sila, sabay kami, nung umuwi ako, another uwi ko. Actually, iba yung plano namin. Mag-work ako sa Pinas. Kukuha kami ng bahay, yung hulugan. And then, Pero hindi pinagkaloob ni Lord. Hindi yun yung will ni Lord para sa amin. And then, nung sabi niya na, kuhanin ko na kayo. As ang bilis ng process ang smooth. Masasabi mo na, talaga siya. Will talaga siya ni God. Lord sa amin. Kasi nung pag-apply ko, after 3 days, approve naman yung visa agad. Tapos yung, imposible yung niya, PSA niya eh. Within 1 month, nakakuha kami ng PSA niya. Dapat ang sabi nun, ang regular na PSA, pag bagong panganak, 6 months. Si Gia, 1 month pa lang meron na. Kaya siya, will talaga siya ni Lord. Nung andito na sila, yun naman yung namin, panibagong hamon sa buhay. 6 months silang family visit. Habang ongoing yung 6 months na yon, ako naman is nagpa-process na sa mga requirements for residence visa. So sa awan ng Diyos, after 6 months, netong buwan lang, last month, no? In-apply namin siya ng January 3. Tapos bumalik kami doon ng January 11, tapos 18. Balik tayo, basta balik tayo. Balik kami ng balik sa MOI. Si GB, yan? Kinakabahan. Sa ako hindi. Parang wala. Hindi naman sa kinakabahan ako. Lang ako ba? Worried lang ako kasi syempre ayokong malayo itong dalawa sa akin. Kahit nag-aaway kami madalas. Hindi ako kasi, talaga, sabi ko, dinala kami dito ni Lord eh. Dinala kami ni Gia dito sa Qatar. Ibig sabihin, may plano si Lord para sa amin na lagi ko kasing pinagdadasal nung simula nung sa Pinas pa. Lord, sana po hindi na kami magkahiwalay. Yun. Tapos yung sabi ko, basta yan ni Lord. Plano yan ni Lord. Hindi kami dadalhin dito sa Qatar na para i-family visa lang lahat. Yung dahil ko din kasi mag-apply, gusto nila ako i-process pa Pinas, sabi ko pa ako uuwi. Sabi ko, hintayin na lang natin yung process ng residence. Nag-decide kami dalawa. Sabi ko, kung ano man ang magiging result, is tatanggapin namin. Oo. Kung uuwi kami, sabi ko, okay lang naman eh. Pero, yun nga, wala talagang imposible pagdating kay Lord. Kaya, talaga, prayers, tiwala, saka manalig talaga kay Lord. Yun lang. Saka yun yung mga namin, yung happiness namin sa buhay. Ngayon, lalo na ngayon. Yung struggle ng asawa ko is happiness na namin ngayon, di ba? Worth it naman, no? Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Yung goal namin in life, mga plano namin sa buhay, nakasama si Lord. Sarap lang sa feeling. Doon is, huwag kayong, mawalan ng faith. Yes. Faith kay Lord. Kasi tinitest lang tayo ni Lord. Everything
for a reason. Lahat may Tama, dahilan. tama. Tama yun. Lahat ng nangyayari sa atin is may rason. Lahat ng mga problema ay may solusyon. Ganun. Hindi naman kami perfect na mag-asawa. Siyempre, ang sa amin lang is gitna namin si Lord yung gano'n. Ginitna namin si Lord. Ang sarap, promise. Ang sarap sa feeling araw-araw. Although hindi naman kami nakapag-pray everyday. Pero yun nga. Siyempre, tao lang. So yun lang guys. Salamat sa panonood. And bye-bye. Bye-bye, Agi. Happy birthday.